Ayan, good morning po ulit at, pasensya na po nagkaroon ng, problema ang ating laptop 'no, nag-brown out 'no, ang ating laptop kaya nawalan po tayo ng, live. So balik po tayo sa ating, palatuntunan, Debosyon Pilipinas ano. So dito po mula tayo ay pakinggan natin ulit itong awit na ito 'no. Ikaw ang nagbigay, pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan. Sa aking isipan, may kapayapaan. Kaya't sa aking mga labi, nagmumula ang papuri. Oh Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, taos puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay dadakilain ko. Papuring awitin, aking lilikhain, upang ang bawat tao ay pagpalain. Mga pusong bato, naway hikuin mo ng simple kong papuri para sa'yo, tanging sa'yo. Pasensya na po medyo nagkaroon ng, technical problem sa ating, live. Kaya po naputol tayo at, muli po ngayon tayo ay nagbabalik para po mapakinggan po natin muli ang salita ng Diyos. Share lang po uli at, pakisabi po sa mga nanood kanina na naputulan po tayo ng kuryente. Oh Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo, taos puso, handog sa'yo. Pangalan mo, ay nadakilain ko. Oh Jesus, tanggapin ko ang muling awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo, taos puso,
Ayan, good morning po ulit sa ating mga kababayan, sa ating mga nanonood kanina sa atin live, no? Paumanhin po sapagkat nagkaaberya po tayo, ang ating laptop ay nalubat, no? At hindi po natin namalayan na hindi pala ito nakasaksak, no? Kaya sorry po sa inyo lahat. So binabati ko po kayo. Ayan, si Kuya Edmond ay akin po binabati. At binabati ko rin po si Pastor Freddy. No, salamat po sa inyong panonood at muli po ako ngayon nagbabalik dito at panoorin lang po ninyo ulit. Nandito na po tayo ngayon sa Himpapawid. At good morning din po sa aking bayaw diyan kay brother kay Kuya kay Manong Chudi. Maraming salamat sa inyo. Nanood po siya kanina at salamat din po at sabi niya ipa-shout out ko daw si Pastor Dalipi. Ayun. So shout out Pastor Dalipi. Good morning po sa inyo din lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon diyan sa Negros Occidental. Okay, good morning din sa aking kapatid na nanonood ngayon si Lia sa Kabangkalan. Good morning sa inyo lahat diyan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At binabati ko kayo ng maayong aga dira sa inyong tanan. And of course, good morning din sa akong nga misis na nanood ngayon. At patuloy kayo na subaybayan ang ating programa para po tayo ay pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Okay, good morning po sa inyo lahat at patuloy na po tayo na makinig ng salita ng Diyos. Naway hikuin mo Sa ilang mga saglit lamang po. ng simple kong papuri para sa'yo. Dahil sa'yo. Okay, share lang po natin ang ating programa ang Devotion Pilipinas sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga Facebook, sa YouTube, kung saan man po ito. Para marami pong makapakinig ng salita ng Diyos. Good morning sa ating mga kapatiran. Good morning sa mga anak ng Diyos. And of course, good morning din sa mga magiging anak ng Diyos pa. Yun, no? Maraming nalilito doon Maraming nagtatanong doon ano? Kayo lang ang anak ng Diyos? Yes, of course. Sapagkat lahat ng tao ay nilikha ng Diyos pero hindi naging anak ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nagugulumihanan ngayon, maaari kang makinig sa ating programang Devotion Pilipinas. Para ito ay iyong matunghayan kung ano ang ating sinasabi patungkol dito. Ako po si Pastor Roy Habagat na naghatid sa inyo ng balita mula sa salita ng Diyos. At ito po ang isang oras natin na balitaktakan mula sa salita ng Diyos. Kaya po may pagkakataon po kayong magtanong. Pwede po kayong mag-chat dyan sa akin. Meron po tayo dyan comment section. Diyan nyo po ilalagay ang inyong mga tanong, suggestions, reactions, or any violence reactions. Ay, wag yun. Wag yung mga violence reaction na yan, no? Okay, so yan po ay tayo ay magpapatuloy ng salita ng Diyos para marami po mabless at sa salita ng Diyos. Maraming mga kababayan na makakilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ay nadakilain ko. Okay, wala tayong ibang dadakilain kundi ang ating Panginoong Hesus. Okay, so tayo ay dadako na sa ating devotion at kunin nyo na pong inyong mga Bible at tayo ay dapat nagsimula tayo kanina ng 7 o'clock kaso na nagkaroon tayo ng aberya. Aberya. Yun. Kaya hindi po tayo nakapagpatuloy sapagkat itong aberya na nangyari sa atin ay kagagawan po ng demonyo yan. Okay?
So, purihin ang Panginoon sapagkat, hindi niya rin pa tayo hinayaan na hindi magpatuloy. Tinulungan pa rin niya tayo para tayo ay, magpatuloy ang salita ng Diyos. Okay. So, dito tayo sa kabila, 'yun, okey. So, kunin niyo po inyong mga Bible, nandiyan po sa ating caption, nakalagay na po yung ating, ang ating, title diyan, ang ating text 'no, nakalagay na po diyan at, babasahin na lang po natin dito sa Colossians. Okay, samahan niyo po ako sa the book of Colossians chapter teka lang, dali lang, ayan. Colossians chapter, 2. Colossians chapter 2 verse 12. Okay, paki-ano sa atin, paki-chat lang po ninyo diyan kung mahina ba yung sounds natin diyan, yung dating natin para ma-adjust po natin dito, ano ho? Okay, alright, 'yan. Okay, so 'yan po ay, nakalagay po dito sa Colossians chapter 2 verse 6 'no, hanggang 13 po ito. Pero ang babasahin ko po ay tatlong verse lang po muna ang babasahin ko dito, 'no? Ayan, samahan niyo po ako. Sabi dito Colossians chapter 2 verse 6 to 8. Sabi dito, "As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him." Ano daw? "Walk ye in Him." 'Yon ang sabi niya, malinaw po 'yon. Kung kayo ay, tinanggap niyo na si Kristo sa inyong puso, si Jesucristo, 'no, na yung Panginoon, dapat tayo lumakad sa Kanya, okay. Lumakad. Sabi dito ay 7, rooted and built up in Him. Ayan, rooted, ah, rooted. Pasensya na, Bisaya tayo, eh, 'no? Okay, rooted and built up in Him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ha? Ano dapat ang nag-a-abound? Thanksgiving. At sabi sa verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Ayan, di ba? So meron na yung paalaala dyan. After the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Manalangin tayo. Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, purihin kayo o Diyos na nakapagpahayag po tayo ng salita ng Diyos sa ipapawid at harinawa Panginoon itong programa ng Debosyon Pilipinas ay maging blessing, a shower of blessing sa mga tao, ng mga nakikinig at nanonood ng programang ito, Panginoon. Lord, ang inyong salita ang siyang mangibabaw, maghari at manguna, Panginoon. At gamitin niyo po, Ama, ang programang ito upang daluyan ng inyong pagpapala na makarating sa aming mga kababayan sa buong mundo, na sino mang makapakinig nito ay siya, Panginoon, ay inyong hipuin ang kanyang puso at isipan na makakilala sa inyo, Panginoon, at maunawaan ang inyong salita, Panginoon. Purihin po kayo, Lord, sa umagang ito at patuloy niyo po kaming samahan hanggang sa makatapos, Panginoon, sa isang oras namin na pagpahayag ng inyong salita. Tulungan niyo po ako, Panginoon, patawarin sa mga pagkamali, pagkakasala, linisin ang aking puso upang maging karapat-dapat po ako, Panginoon, magpahayag ng inyong salita. Lord, tulungan niyo pong salita niyo saan man makarating ito, Panginoon, ng programa na maintindihan ng mga tao, Panginoon, ng mga lahi, anumang kanilang mga lingwahe, paunawa niyo po sa kanila, Panginoon, ng inyong salita ay makapangyarihan at hindi ito babalik na walang kabuluhan at walang nangyayari sa kanilang mga puso, Panginoon. Purihin po kayo, O Diyos. Ilayin niyo po kami sa mga distraction, sa mga pagkasira o anuman, O Diyos, na mga ah, pagkaabala sa inyong gawain, Panginoon, today. Purihin po kayo, O Diyos, at pagpalain niyo pong bawat nakikinig, Panginoon, na maging bukas ang kanilang puso, kanilang isipan, na tanggapin ang inyong mga salita at hamon sa kanilang buhay. Purihin kayo, aking Ama. In Jesus' name we pray. Amen. So ito po yung ating napag-aralan ngayong umaga na patungkol ito sa tawag nito, kung paano po tayo lalago, no? Ito ay nakalagay diyan sa atin
pamagat ay beware, no? So, napakalayo yata, no? Kung iisipin natin, ano, napakalayo yata na patungkol sa paglago. Okay? So, nilagay ko pa dito ay beware. Kasi 'pag hindi po kayo nag-beware, ah, how come na lalago po tayo sa pananampalataya, 'di po ba? Kung wala tayong ganitong word na beware, ay hindi po tayo lalago, hindi tayo maging rooted in Him, rooted. Iba kasing rooted and built up, 'no? Ang dito kasi pagka hindi tayo rooted, hindi tayo makapag-build up in Him. Yan po yung nakalagay po dito na dapat nating maunawaan ang salita ng Diyos. Okay? So ito po yon na sinasabi ko po dito lagi sa live na kailangan natin na maging makinig sa salita ng Diyos. Kasi pag hindi natin 'to pinapakinggan, kung sino-sino yung pinapakinggan natin, ah, ay hindi po tayo pagpapalain ng Panginoon. Kasi hindi tayo nakikinig sa kanya, eh. 'Di ba sabi sa Mateo, ah, "Hear and understand." Oh, sabi doon sa Matthew chapter 15, verse ano ba 'yun? Verse 10, 'di ba? Hear and understand. Ngayon kung wala tayong gano'n na mga, kaisipan, paano na tayo lalago sa ating pananampalataya? Eh, ang mangyayari nga sa atin 'pag tinuturuan tayo, 'pag kino-correct tayo ng kapwa nating, Kristiyano, ay na-o-open tayo at ang iniisip nila na para bang tayo yung matalino, sila hindi, 'di po ba? Yan ba yun ang paglago spiritual? Ito kasi ang paglago dito hindi po yung paglago na yumaman ka, hindi po ito ang tinuturo dito. Ang paglago dito na tinuturo ng Bible, spiritually, na pamumuhay, na ikaw ba'y lumalago sa salita ng Diyos? Ha? Hindi ka lumalago sa salita ng Diyos kasi nga hindi mo pinapakinggan at inuunawa. Sabi sabi doon sa Mateo, "Hear and understand." Huwag niyo po 'yan ihiwalay sa ating, tawag dito, sa ating puso, sa ating isipan, yung salitang hear and understand. Kasi mapapahamak tayo. Hindi tayo makakapasok dito sa tinatawag nilang rooted and built up in Him kung hindi tayo marunong makinig at kung hindi tayo marunong umunawa sa salita ng Diyos. Tama po ba 'yon? Kahit saan naman tayo, eh, kahit dito sa mundo 'pag hindi ka nakinig sa instruction ng mundo, mapapahamak ka, mapapahiya ka, 'di po ba? So dito po sa ating, pag-aaral sa salita ng Diyos ay napakaganda po itong, Colossians chapter 2 na pinapangaral dito kung paano tayo lalago. Na sabi sa verse 6, "As ye have therefore received Christ Jesus the Lord." Kung ikaw ay naturingan na tinanggap mo na si Kristo sa puso mo, kung ikaw ay naturingan na ikaw ay ligtas, nagsisi, at tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, you should walk with Him. Ha? Kailangan tayong lumakad kay Kristo. Anong ibig sabihin diyan? Kung anong lakad ni Kristo, yun din lakad natin. 'Di po ba? Eh, si Kristo ba gumagawa ng masama? Ay, 'di ba hindi? O dapat yan din lalakaran natin. Kaya lang ang sagot ng mga tao ngayon ay tao lang po tayo. Talagang nagkakasala at hindi natin kaya gayahin ang Panginoon. At sino ba nagsabi sa iyo makaya mong gayahin ng Panginoon? 'Di po ba? Wala pong makakakayang gumaya sa Panginoon. But we try our best na magawa natin ang kabutihan na ginagawa ng ating Panginoon. 'Di po ba? Sa buhay natin, dapat tayo ay maging lumakad na naaayon sa kalooban ng Panginoong Hesus. Ito yung mga kapatid na sinasabi ko sa inyo na ang salita ng Diyos ay kailanman hindi ito manuot sa ating isipan kung hindi natin pinapakinggan. At dapat 'pag pinapakinggan natin
uunawain natin kung ano yung sinasabi niya sa atin. Oh, dito na tayo, hindi na tayo lalayo. Sa verse 6, tanong ko po sa atin lahat ng mga mananampalataya, tinanggap mo na ba si Kristo sa puso mo? Totoo po ba 'yon? Oh, kasi may mga gano'n tayong mga reaksyon, eh, 'no? Kasi marami na sabi ng iba ay, tinanggap niya yung Panginoon pero hindi daw totoo. 'Yon, kaya nakaano po 'yan, nakakatakot po 'yon mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya na yung mga word na 'yon. Totoo ba na tinanggap mo si Kristo? Oo naman. Sige kung totoo 'yan na tinanggap mo si Kristo, dapat nandiyan si Kristo sa buhay mo at dapat lumalakad ka naaayon sa kalooban ng Panginoon. Is that right? 'Di po ba? Kaya ito po, ako po hindi ako nag-aano dito, hindi ako ano tawag niyan, hindi ako dito nagtuturo sa inyo na ganitong gagawin niyo. Ito po shine-share ko sa inyo sapagkat nangyari sa buhay ko ito, na hindi ko totoong tinanggap si Kristo, sa bibig ko lang, 'di po ba? Kaya nga ang, mga salita dito ng Panginoon ay talagang matahlas po 'yan, 'no, na puwede kang saktan at tagos nga dito hanggang kaluluwa, 'di po ba? Oh, kaya dapat po ang mahalaga sa atin marunong tayong makinig at magpaturo, magpatuwid. "Ay naku, matanda pa ako sa'yo, bakit mo ako tinuturuan ng ganyan?" 'Di po ba? "Ako'y pabalik na, ikaw papunta pa lang." Oh, 'di po ba? Ang tanong, anong ginawa mo doon sa pupuntahan ko dahil bumalik ka na? Wala kang alam, ano bang nangyari doon? Ako pa tinanong mo, "Uy, Buddy Roy, ano bang nangyari doon?" "Ay doon ka galing, eh." Ayun, parang gano'n ang nangyayari, 'di po ba? Na sa salita ng Diyos, hindi mo puwede sabihin na ikaw ay pabalik na, ako'y papunta pa lang, 'di po ba? Ang salita ng Diyos, dapat malaman natin kung ano ang totoo. Wala po dito matanda, bata. Kung ikaw ay matanda at hindi mo alam ang salita ng Diyos patungkol dito sa sinasabing rooted and build up in Him, 'di po ba? Kaya po tayo ay, papawid natin ang salita ng Diyos para po maraming makapakinig, na habang sinasalubong mo ako, ay napapakinggan mo ang salita ng Diyos. The way na nagkausap tayo ay masasabi mo, "Tama ka pastor, tama ka Brother Roy, tama ka kapatid, tama kayo ang salita ng Diyos." 'Di po ba? Kaya dito, ang umagang ito, dapat makapag-almusal tayo ng salita ng Diyos. Yun po yung almusal ng mananampalataya, 'di po ba? Eh, ako kasi nasanay akong mag-almusal ng salita ng Diyos. Alam niyong bakit? Wala kaming masyadong almusal ng wala kami masyadong almusal na sa aming mga katawan lupa, eh, 'no? Minsan ang almusal namin tanghalian na, eh, 'di po ba? So, gano'n po kami dito na hindi po kami masyadong nag-aalmusal. Unang-una, wala po kaming, kakayanan bumili ng almusal, 'no, na kung ano lang nandiyan, nag-iinit lang kami ng tubig tapos nag-aano kami ng, ito po, oh, 'yun, oh. Oh, ito, 'yun, 'di po ba? Oh, ito iniinom ko ngayon. Ito po yung tawag dito ay, ah, ano ba tawag nito nila? Hindi ko alam, nakalimutan ko na. Anyway, ba't napunta tayo dito? Okey, tuloy tayo mga kapatid. 'Wag natin ibahin ang daan. Okey. So ito po ay patunay lamang na kung tayo ay tumanggap na kay Kristo, dapat mayroon tayong, tinatawag na pagsunod ayon sa kanyang kalooban. Tinanggap mo na si Kristo? Oo. Totoo ba 'yon? Hindi ko alam. Iyon, kaya dapat ka makinig sa atin. Dahil 'pag tinanggap mo si Kristo, ayon doon sa 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 2 Corinthians 5:17, na 'pag si Kristo na ay nagbago na ang lahat, 'no? Ang luma ay naging bago, 'no? At ang luma na 'yon ay wala na 'yon, lumipas na at masdan ninyo itong luma ay naging bago na. Si Kristo na nasa puso mo. So kung si Kristo na yung nasa puso mo, dapat mai-imagine mo 'yan. Dapat mafi-feel mo ang biyaya ng Panginoon.
dapat mararamdaman mo ang biyaya ng Panginoon at dapat mahahawakan mo ang biyaya ng Panginoon. Ano yun? Tulad ng biyaya na natanggap ko ngayon, tulad ng biyaya nararamdaman ko ngayon, tulad ng biyaya na aking nahawakan ngayon. That's why nandito ako sa Himpapawid. Hindi po ako sa Himpapawid ha. Wala ako sa